Matapos nga po mga idol na matalo ang OKC Thunder sa Game 1 at nabaon nga sila sa 0-1 ngayon, at kapag natalo pa sila sa Game 2, posibleng mabaon pa sa 0-2, may posibilidad nga na mawali sila ng Indiana. Kaya kahit anong mangyari, ang kailangan ng team ipanalo next game na gaganapin muli sa kanilang home crowd. At bago pa magsimula, mismong si Shai Gilgeous-Alexander nang nagsabi wala pa sa delikadong sitwasyon ang kanilang team. Naranasan na rin naman nga nito ang ganitong klaseng senaryo noon matapos silang matalo sa Game 1 kontra sa Denver Nuggets. Kaya kung noon nagawa nilang makabawi at manalo pa sa serye, hindi rin naman malabo na maulit nila itong muli kontra sa Indiana Pacers. Kaya sa ngayon, kailangan lamang nilang kumalma, gumawa ng ilang mga adjustments sa game plan. Bukod dyan, kailangan rin naman nilang mas maging agresibo lalo sa last quarter at magkaroon ng presence of mind sa kabuuan ng game, dahil isang pagkakamali lamang nila siguradong sasamantalahin ito ng Indiana Pacers. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng napag-usapan natin sa kagustuhan ng Los Angeles Lakers na makakuha ng bagong sentro, napakaraming pangalan ng mga big man ang nakadikit sa team. Karamihan dito at marami rin mga sentro ang inaasahang magiging available sa free agency, kaya hindi sila dito mauubusan. Pero ayon sa isang insider, magdedepende rin naman si Rob Pelinka sa kukuning sentro sa magiging desisyon ni LeBron at Luka. In fact, sa naging meeting noon ng Lakers, sinabi nga dito ni Luka ang pinakagusto niyang sentro at preferred big man nito ay si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks, which is sinang-ayunan rin naman ni LeBron. Kaya dahil dyan mukhang mapipilitan ng Lakers makipagnegosasyon sa Dallas Mavericks, lalo kay Nico Harrison sa pangalawang beses na pagkakataon ngayong taon. Sa kabilang banda, para nga sa inyong kalaman, meron na lamang natitirang player option si Russell Westbrook sa Denver Nuggets na nagkakahalaga ng $3.4 million, kung saan kapag hindi niya ito kinuha, siguradong magiging isa siyang ganap na free agent. Sa ganyang paraan, makakalipat siya ng ibang kupunan na kanyang gustong sunod na paglaruan. Though hindi naging maganda ang performance nito sa huling game ng Denver sa playoffs, napatunayan pa rin naman ito na meron pa rin talaga siyang maibubuga. Nakapagtala po ito ng triple-double at mahusay pa rin naman sa paggawa ng play. Bukod dyan, nakakamangha pa rin naman ang ginagawa nitong hustle, lalo na ang kanyang ginagawang offensive rebound na siyang malaking impact sa team. Kaya yan ang mismong dahilan bakit may ilang mga teams pa rin sa NBA ang may interes sa kanyang serbisyo, kahit man marami itong nagawang pagkakamali na siyang nagre-resulta ng pagkatalo. At base sa isang balita, hindi lang NBA teams ang gustong kunin siya, bagkos may isang team sa EuroLeague ang desididong makuha ito. In fact, nakipag-usap na nga ang nasabing kupunan sa kampo na Westbrook, kung saan nag-offer ito ng napakalaking kontrata.